Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin sa linggong ito ang Pentekoste. Pagkatapos ng 50 araw na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, pinadala niya, binigay niya, pinagkaloob niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Ito ang araw na kung saan sinilang ang ating inang simbahan. Ito ang araw na kung saan nabigyan muli ng panibagong lakas, sigla, tapang ang mga apostol at alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang araw na kung saan lumabas sa mga alagad at nag-umpisa sila sa kanilang misyon na ipakilala ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, si Jesus na ang ating buhay, ang ating muling pagkabuhay, ang katotohanan at ang daan. Aminin natin, madalas hindi tayo nakikinig sa banal na Espiritu. Aminin natin, madalas sinusundan natin ang masamang Espiritu at tutulak sa atin, umahatak sa atin na gumawa ng masama at pagkakasala. Kaya naman sa ating mga pagkakamali, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para matanggap natin muli ang kanyang banal na Espiritu na magkakaloob sa atin ng lakas, magawa natin ang mga imposibleng bagay dito sa mundo. Kaya sabihin natin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin,
Ikaw lang amang manal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ng 50 araw ang Pasko ng pagkabuhay. Ang mga nagkakaibang bansa ay iyong tinipon upang ang ngalan mo ay sambahin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon sila ang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy agunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu. May mga Hudiyong buhat sa iba't ibang bansa na naniniranon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka, kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin nating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?" Tayong mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga nininiran sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Punto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma. Maging mga Udyo at mga nakit sa Judaismo. May mga taga-Kretia at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika kung tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo isuguin, punta na iyong baguin. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw roon, kay rami ng iyong likha, sa daming nilikha mo'y gapana ng lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Natakot ng amatay kung kitlin mo ang ininga. Mauwi sa labok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha nang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan ang Panginoon ay si Jesus, at kundi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi. Iisa pa ring katawan, tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipan man o Malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo para sa awit tungkol sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magpusa. Kaibigat, patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi, palinisin, lantay, panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitoong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kinagabihan ng linggo ding yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya, pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo at ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi pinapatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pwede niyo po bang pakisabihan yung mga katabi niyo, God is good. No? God is good. How good is our God? Ang ating pong simbahan, 2,000 years na po. Hindi po magtatagal ang simbahan kung hindi buhay ang Diyos sa ating samahan. Amen? Kaya po, palakpakan natin ang Panginoon. Mag-iisang taon na rin po ako dito sa parokya. Hindi ko po makalimutan tong isang karanasan ko nung bagu-baguhan pa po ako dito, kadarating ko pa lang sa kumbento. Tuwing po kasing Sunday, pagkatapos po lahat ng misa, pinapauwi ko po yung mga kasamahan ko dito sa kumbento. Ang naiiwan na lang po ako at ang aking ama. Mag-aalas 11 na po noon at nandun po ako sa sala sa kumbento. Nakaupo po ako doon sa sofa. Gumagawa po ako ng homilya. Pero habang busy po ako na nagtatype sa aking cellphone, dito ko po nilalagay lahat ng aking homily. Alam niyo po kung anong nangyari. Yung pong isa sa mga prutas nandun sa lamesa, gumulong, nahulog, bumagsak sa flooring. Nagtingin-tingin po ako, wala naman tao. Chinek ko po yung electric fan, hindi naman po umaandar. Wala pong hangin. Hinawakan ko po yung flooring, hindi naman po lumilindol. Biglang tumayo po ang aking balahibo at dali-dali po akong pumasok sa aking kwarto. Siyempre, kahit napari po ako, natatakot din naman ako eh. Kayo, di ba kayo takot sa mga multo? Ito po ang kahinaan kasi natin eh. Ang nakakatawa minsan sa atin. Mas malakas pa ang ating paniniwala sa mga multo kaysa sa banal na espiritu. Amen? Aminin niyo po. Yung mga iba pa nga sa inyo, kinakausap mga multo. Sinasabi, huwag kang magpapakita sa akin ha, kung hindi, maatake ako, mamamatay ako. Pero ang tanong, ang banal na espiritu ba kinakausap natin? Di ba madalas hindi? Kung man kinakausap natin ang Holy Spirit, marahil dahil kailangan lang natin. Amen? Hindi po nakakapagtaka sa tatlong persona ng Santissimo Trinidad, ang banal na espiritu ang hindi po natin masyadong kakilala. Alam po natin ang Diyos Ama kasi pag tayo'y nagdarasal, pansin nyo, nauuna nating tinatawag ang pangalan Diyos, Amang Makapangyarihan. Kilalang-kilala din natin ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Tinatawag din natin ang pangalan ni Jesus kapag lumilindol, kumikidlat, kapag may sunog, kapag may problema. Pag tayo'y may suliranin, paulit-ulit sinasabi natin, Jesus, 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 save me. Pero ang tanong, ilan ba sa atin ang tumatawag sa banal na espiritu kapag nahihirapan tayo? Maaring kakaunti lamang. Di po ba? Mga kapatid, isang dahilan siguro bakit marami po sa atin hindi kilala ang banal na espiritu kasi gusto natin siyang intindihin. Pero ang banal na espiritu ay hindi lang iniintindi. Siya po dapat ay nararanasan.
Kaya nga po ang tanong, sino ba ang banal na espiritu? Kung tayo po ay magiging biblical, may 3 pong larawan ang banal na espiritu. First, the Holy Spirit is like the fire. Nung pong Pentecoste, narinig natin sa unang pagbasa, ang banal na espiritu daw biglang bumaba sa mga apostol parang dila ng apoy. Bakit po apoy? Because fire gives warmth, light, purification, and power. Kung walang apoy, giginawin ang tao. At ganyan din po, kung wala ang banal na espiritu, manlalamig ang kaluluwa natin. Totoo naman po, merong mga tao, buhay naman, pero bakit napakalamig ng puso nila? Hindi sila marunong magmahal, hindi sila marunong maawa, madali silang magalit, madali silang manakit. Amen? Pero ang puso, kapag nilapit mo sa banal na espiritu, ang puso, kapag yan ay pinasuka ng espiritong banal, diyan siya nag-uumpisang umibig. Amen? At alam niyo po mga kapatid, ang apoy hindi lang nagpapainit. Naglilinis din yan. Kapag ang ginto nilagay nyo sa apoy, natatanggal yung dumi, nagiging puro, nagiging mas mahalaga. Kapag ang tubig pinakulo, namamatay yung bakterya. Kapag ang tao dumaan sa banal na espiritu, unti-unti nasusunog ang kanyang yabang, ang kanyang inggit, ang kanyang galit, ang kanyang pagbibisyo. Kaya minsan, tayo'y pinapadaan ng Diyos sa ating mga problema, hindi para sunugin tayo, kung hindi para linisin tayo. Amen? Kaya nga po, tandaan niyo, mga kapatid, ang apoy na binibigay ng Diyos sa kanyang banal na espiritu ay nandyan para tulungan tayo. Pero ang apoy, kapag hindi mo ginagamit, namamatay, nawawala. Di po ba? Ganyan din sa ating pananampalataya. Kapag hindi ka nagdadasal, hindi ka nagsisimba, hindi ka naglilingkod, unti-unti nanlalamig ang puso mo, namamatay ang kaluluwa mo. Amen? Kaya kung tinatamad ka, nanghihina ka, nalilito ka, magdasal ka at humiling ka sa banal na espiritu na palakasin kanya. Amen? But second, the Holy Spirit is like the wind. Sa gawa po ng mga apostol, narinig po natin, ang pagdating ng banal na espiritu ay parang isang malakas na ugong ng hangin. Hindi man po nakitang banal na espiritu, pero siya'y naranasan ng mga alagad. At di ba ganyan din po sa hangin? Hindi mo man yan nakikita, pero nararamdaman mo. At anong pinakamagandang binibigay ng banal na espiritu, ng hangin? Kalayaan. Kapag mahangin ang paligid, gumagaan ang ating pakiramdam. Kapag merong hangin, nakakahinga tayo ng maayos. Pero kapag nakakulong ka sa isang masikip na kwarto, walang bintana, walang hangin, parang nasasakal ka. Di po ba? Ganon din po sa buhay natin minsan. Maraming tao sa buhay, parang sinasakal sila ng kanilang mga problema. Sinasakal sila ng kanilang mga takot, galit, insecurities, ng kanilang mga kasalanan. Kaya kailangan natin ng banal na espiritu dahil ang Espiritu Santo ang nagpapalaya sa atin. Naalala ko po nung minsan, meron pong isang grupo ng mga followers bumisita po dito sa parokya. Halos puro mga babae po sila. Para-pareho po ang kanilang suot. Nakadress po sila na may design na sunflower. Mukhang mag-outing po ang grupong ito pagkatapos silang magsimba sa akin. Pero pagkatapos po ng picture taking dito sa harapan ng altar, isa-isa po umalis yung mga babae. Pero meron pong isang dalaga nakatayo dito sa aking harapan. Nakaharap po sa akin, nakatitig lang. Ayaw po niyang umalis. At sabi ko sa aking sarili, aba, napugian yata sa akin, sabi ko. Kaya natanong ko, Iha, meron ka bang gustong sabihin? Meron ka bang gustong ipagdasal sa akin? Alam niyo po kung ano sabi ng dalaga? Father,
tinatapakan niyo po yung dress ko, hindi ako makaalis. Sabi niya. Wow, mali. Pero mga kapatid, habang pinagtatawanan ko po ang aking sarili, napaisip po ako, maraming mga tao sa buhay po natin, gustong umabante, pero may tumatapak sa kanila. Hindi po ba? Merong mga taong humihila sa kanila pababa. Merong mga taong sumisira sa kanila. Merong mga tao na paulit-ulit pinaparamdam sa atin minsan na wala tayong silbi. Di po ba? Minsan, hindi naman tao ang nakakatapak sa atin. Minsan gusto nating sumaya pero natatapakan tayo ng ating anxiety. Minsan gusto natin magbago pero hawak tayo ng bisyo. Gusto natin magpatawad pero nakakadena tayo sa sakit ng kahapon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil binigay niya ang banal na Espiritu niya sa atin para palayain ang ating isip, ang ating puso, ang ating mga kaluluwa. Ang banal na Espiritu ang susi sa saradong pintuan. Napansin niyo po sa Ebanghelyo nung dumating ang banal na Espiritu, lumabas daw doon sa kwarto itong mga takot na alagad. Dati silang nanginginig, dati silang nagtatago. Aba ngayon, nakakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe pa. Pero nang dumating ang Espiritu Santo, doon lumakas ang loob nila. Mga kapatid, ito po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi lang po siya nagbibigay ng goosebumps kapag tayo nagdarasal. Hindi lang po emosyon ang Espiritong banal. Pero ang tunay na Espiritu ay magbibigay ng lakas sa atin para magawa mo yung mga dating kinakatakutan mong gawin. Dati natatakot ka magpatawad, ngayon kaya mo na. Dati alipin ka ng bisyo, ngayon lumalaban ka na. Dati walang direksyon ang iyong buhay, ngayon may purpose ka na. Dati takot kang magtiwala, ngayon nakakapagmahal ka na. Because the Holy Spirit gives us freedom. Third and last, the Holy Spirit is like the breath. Hininga ang banal na Espiritu. Subukan nyo nga po ito. Kunin niyo po mga kamay palad niyo. Huminga nga po kayo sa inyong kamay. Amuin niyo po. Ano pong amoy? Mabango po ba o mabaho? Ano po ang epekto ng hininga mo sa iyo? Nagbibigay ba ng buhay o nakakamatay? Kapag mabaho daw ang iyong hininga, may problema sa iyong loob. Amen? Sa Genesis, sa Biblia, basahin niyo man po. Paano nabuhay si Adan? Gawa lang naman po siya sa putik. Hiningahan daw ang kanyang ilong nitong hininga na galing sa Diyos. At noon sa Pentecoste, hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At anong sabi niya? Receive the Holy Spirit. Dahil po dito, biglang nagbago ang mga alagad. Yung mga dating takot, naging matapang. Yung mga nagtatago, lumabas para mangaral. Mga dating nanginginig, handa ngayong magpakamatay para kay Kristo. Without the breath, the body dies. And without the Holy Spirit, the soul suffocates. Mga kapatid, hindi naman po lahat ng humihinga, buhay na buhay. Di po ba? Marami dyan nagtatrabaho pero walang sigla. Meron kang ang pamilya, pero wala kayong kapayapaan. Meron kayong pera, pero wala kayong saya. Meron taong ngumingiti, pero pag uwi, umiiyak. Kaya kailangan po natin ang banal na Espiritu. Dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siyang nagbibigay buhay sa mga pagod na puso. Siyang nagbibigay ng paghilom, pagpapalakas sa mga sugatan na pamilya. Siyang nagbibigay ng panibagong direksyon sa mga nawawala na. At alam niyo po, kung anong pinakamagandang balita, hindi pinagkakait ng Diyos ang Espiritu Santo. Our God is so generous in giving His Holy Spirit. Ask and you shall receive. So always ask, Lord, give me your Holy Spirit and it will be given to you. Amen? Ang problema lang po kasi sa atin, marami
Ang sarado. Saradong isip, saradong puso, saradong buhay nila sa Diyos. Amen? Parang bahay lang na ayaw mong buksan ang bintana, kaya walang nakakapasok. Di po ba? May napanood po akong video tungkol po sa isang dalaga sa Thailand. Nag-viral po ang kwento nito. Bakit? Kasi po, 15 years old pa lang po itong dalaga. Napakabait po niya. Napakasipag po niya. Yung pong tatay ng dalaga may sakit. Hindi po siya makatayo. Hindi po siya makapagtrabaho. Meron po siyang bag dito sa katawan niya. Doon po lumalabas yung kanyang dumi, yung kanyang ihi. Yung nanay po nitong dalaga, simpleng janitress lang. Pagkatapos po ng klase, imbis na magpahinga po itong dalaga o mag-cellphone, alam niyo pong ginagawa niya, namumulot po siya ng mga bote ng plastic para ibenta. At yung pong perang yon, ginagamit niya pambili ng gamot, pambili ng pagkain para sa kanyang tatay. Pag-uwi po ng bahay nitong dalaga, siya pa pong maghihilamos sa kanyang ama. Papalitan po niya yung diaper ng kanyang tatay, papakainin po siya. At alam niyo po, habang pinapanood ko itong video, natatouch po ako. At napaisip ako, bakit kaya merong mga ibang tao, ang lalakas naman ng kanilang katawan, pero konting problema lang, sumusuko na agad? Di po ba? Merong mga tao kompleto ang kanilang katawan, pero ang tamad-tamad nila. Pero itong batang ito, ang laki po ng pagsubok niya sa kanyang pamilya, hirap na hirap po sila. Pero kahit na pagod siya, alam niyo po sa eskwela, academic achiever siya. Napakataas po ng kanyang grades. Masipag daw po siya nag-aaral. Hindi po siya reklamador. Hindi po siya bitter sa kanyang buhay. Kaya nga minsan mapapatanong ka talaga saan kaya kinukuha ng batang ito yung kanyang lakas? Saan nanggagaling ang kanyang tiyaga? Saan nanggagaling ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal? At dito po natin maintindihan mga kapatid, may mga lakas na hindi kayang ipaliwanag ng pera. Merong mga tao kahit na ubos ng kanilang katawan, hindi na uubos yung kanilang mga loob. Bakit? Dahil ang tunay na lakas, hindi lang po nanggagaling sa ating muscle, hindi po nanggagaling sa vitamins, hindi nanggagaling sa magandang buhay. Ang tunay na lakas nanggagaling sa Diyos, sa kanyang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po nagbibigay lakas sa taong pagod pero lumalaban pa rin. Ang banal na Espiritu nagbibigay ng karunungan sa taong walang-wala na pero marunong pa ring magmahal. Kaya wag po nating maliitin, mga kapatid, ang taong tahimik. Hindi mo alam, siya pala yung punong-puno ng Espiritu Santo. Kung isang batang hirap na sa buhay, nakakagawa ng mga kamangha-manghang bagay dahil tinutulungan siya ng Diyos. Ano pa kaya ang pwedeng mangyari sa ating buhay kapag hinayaan mong banal na Espiritu ang gumabay sa iyo? Baka kaya mo nang patawarin yung mga taong sobrang nakasakit sa iyo. Baka kaya mo nang bumangon diyan sa pagkabaon mo sa problema. Baka kaya mo nang magmahal muli kahit na ilang beses kang nasaktan at nabigo. At baka kaya mo nang lampasan yung mga imposible mong pagsubok. Mga kapatid, hindi naman po hadlang ang ating mga kahirapan kapag ang Diyos ang pinanggagalingan ng lakas natin. Amen? Kaya sa banal na misa pong ito, wag lang tayo humingi ng pera sa Kanya, wag lang tayong humingi ng swerte o magandang buhay. Ang pinakamahalagang hingin natin ay ang Kanyang banal na Espiritu. Dahil kapag ang tao napuspos ng Espiritu Santo, ang ordinaryo nagiging extraordinaryo. Kaya magdasal po tayo. Sabihin natin sa banal na misang ito, Espiritong banal, painitin mo ang nanlalamig naming puso. Hipan mo ang buhay naming napakagulo at palakasin mo ang aming kaluluwa na pagod na. Hari nawa sa pamagitan ng banal na Espiritu, tanggapin natin ang bagong tuwa, ang bagong kapayapaan at bagong buhay. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya.
sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariririto, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagagalak sa pagdating ng Espiritu Santo at sa kaarawan ng simbahan, tayo nagpapasalamat sa Diyos, ating Ama at kay Jesus na ating kapatid sa handog ng Espiritu Santo. Manalangin tayong mapuspos ng pag-ibig ng Espiritu at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway ang kanyang pamunuan at mga kasapi ay lumago sa bilang at kadalisayan at magpakita ng pagtitiwala at pagsunod sa Santo Papa at mga obispo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa at kanilang mga lider, gabayan nawa sila ng Espiritu Santo sa kanilang tungkuling ipangalat ang pagkakaisa at tunay na kapayapaan sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may kapansanan, malubhang karamdaman, nasa bingit ng kamatayan, mga balo at ulila, lukuban nawa sila ng Espiritu Santo ng kagalakan, pananampalataya at pag-asang ang pagpapala ng Diyos ay daratal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, mahal mo ang simbahan kung kaya't pinagkaloob mo sa amin hindi lamang ang iyong anak kundi pati na rin ang Espiritu Santo upang akayin kami hanggang sa kalangitan. Naway magpasakot kami sa banal na handog at punga ng Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus ng iyong anak at aming Panginoon magpakailanman. Amen. Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambana, biyaya at pagpapala. Bunga ng aming pagsisikap, hatid namin sa iyong altar. Paspasan mo't gawing nararapat sa pag-ibig mong matapat. O Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambana, biyaya at pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay siniwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginanap ang paghahaing ito, na siya rin namang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritong lumulukob sa mga taong tinubos na iyong tinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong banal na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw dinadakila. Espiritong lumikha na nagkakaisang diwa, kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat, Espiritu, ika'y naririto. Salamat, Espiritu, ika'y naririto. Malaya kang gumalaw sa sandaling ito. Bawat isip at puso ay pagharian mo. Salamat, ika'y naririto. Salamat, Espiritu, ika'y narito. Salamat, Espiritu, ika'y narito. Malaya kang gumalaw sa sandaling ito. Bawat isip at puso ay pagharian mo. Salamat, ika'y naririto. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit.
Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating pinagdarasal na mabilis na gumaling pagkalooban ng paghilom, pagpapalakas galing sa Panginoon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabangan mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po maraming salamat sa ating mga followers na nagsimba ngayon pong ating banal na misa. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat din at nire-recognize ko po ang generosity ng napakarami sa inyo nagbibigay sa ating parokya. By last week po, tayo po ay nakalikom na ng panibagong pondo at nakabili po tayo more than 500 na mga kagamitan para po sa mga bata na ipagkakalob po natin sa mga susunod na araw, mga school supplies. Maraming salamat po sa inyo. At kung gusto nyo pong pagpatuloy namin ang aming proyekto ng pagpapakain bawat Sabado at ngayon pong pasukan, ay tayo po ay magbibigay na naman ng baon para sa mga walang baon. Medyo tumaas na po yung kailangan po na pondo o baon ng bata. Kasi po 25 pesos na daw po ang meal ngayon. Isang ulam, isang kanin. So doon sa 25 pesos nyo pong yun, malaking bagay na meron po kayong napapakain na isang bata sa isang araw ng kanyang pagpasok. I'm praying for all of you who are generously giving to the parish, giving to the poor. May the good Lord continue to bless you. Amen? Amen. Tandaan po natin, ang Banal na Espiritu ay hindi lang dapat intindihin, kundi dapat maranasan. Ano po ba ang Banal na Espiritu? Hindi lang po yan parang kilabot o goosebumps. Minsan, meron po mga ibang charismatic, niisip nila pag sila ay hinimatay, slain by the Spirit. Kala nila yun na po ang presensya ng Banal na Espiritu. Hindi ko po kayo hinuhusgahan, ha? Pero kung gagamitin lang po natin ang Biblia, sino po ba yung mga hinihimatay madalas? Sila yung mga sinasaniban, hindi po ng Banal na Espiritu, o hindi ng masamang espiritu. Di po ba? Dahil, balikan niyo po ang ating mga pagbasa. Nung dumating ang Banal na Espiritu, wala naman pong hinimatay sa mga alagad, sa mga apostol. Hindi po ba? Pero, nung pagdating nila,
Ano pong nangyari? 3. Una, nagkaroon po sila ng karunungan. Yun po yung dila ng apoy. Dila ng apoy, nalinis sa kanilang mga kasalanan at nagkaroon sila ng kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Yun po yung apoy, Banal na Espiritu. It purifies us from sin. Pero pangalawa, naging malaya sila. Yun po ang pangalawang tanda, simbolo ng Banal na Espiritu. Ang hangin. Hangin ay kalayaan. Pag nagiging daan kayo ng paglaya ng ibang tao, buhay ang Banal na Espiritu sa inyo. Pero kung dahil sa inyo nahihirapan ng ibang tao, hindi sila makaabante, hindi sila umaasenso, nabibigatan sila, lalo sila naghihirap, hindi po Banal na Espiritu yan. Masamang Espiritu yan. Pero pangatlo, ang Banal na Espiritu ay hininga. Ibig sabihin, nagbibigay buhay. Pero paano natin matatanggap ang Banal na Espiritong ito? Hindi lang po sa pananalangin, pero lalong-lalo na sa pagbalik natin at pananatili sa pakikinig sa salita ng Diyos. Because remember, the Word of God is Spirit and life. Kaya ang aking pong assignment sa inyo, ngayong pong araw, ngayong linggo, sana palagi kayong makinig sa salita ng Diyos. Pag nalulungkot kayo, nadidepress kayo, naliligaw kayo, imbis na uminom kayo ng Red Horse, imbis na mag-mall kayo, imbis na kumain kayo ng ice cream, imbis na manood kayo ng Netflix, please go back to the Word of God. Listen, understand, allow the Word of God to enter into your heart because that is the Holy Spirit, that is our life. Purihin natin ang Diyos dahil napakabait niya. Ask and you shall receive. And the most important thing that we should ask is His Holy Spirit. Dahil sa kanyang Espiritu, lilinaw ang lahat, magiging malaya ka at magkakaroon ka ng buhay at buhay walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.